Taong 1888. Malamig ang simoy ng hangin, parang kasama lagi ng makapal na hamog sa mga kalye ng London. Kumukurap-kurap ang mga ilaw gas, nagbibigay ng mahahaba at sumasayaw na mga anino na tila may sariling buhay. Ito ang panahon ng Victoria, panahon ng pagunlad at kasaganaan, ngunit may nakatagong kadiliman. Sa ilalim ng kagandahan at kaayusan, may malalim na takot. Nahuhumaling ang mga Victorian sa kamatayan, nabighani sa mga nakakatakot na bagay. Puno ang kanilang mga dyaryo ng mga kwento ng nakakapangilabot na mga pagpatay at mga hindi may paliwanag na pangyayari. Sikat ang mga seance, isang paraan para makipag-ugnayan sa mga patay. Ngunit ang kadiliman ay hindi lamang sa mga pahina ng dyaryo o sa mga seance. Lumalabas ito sa kanilang buhay, sa mga bahay na may multo, mga kakaibang pangyayari at mga taong tila nasa gilid ng realidad. Maaring subukan ng mga Victorian na ipaliwanag ang kadiliman, ngunit ito ay laging nariyan, paalala na may mga sikretong mas mabuting ibaon na lamang. Ang malalawak na mansyon sa kanayunan ng Inglaterra ay hindi lamang mga magagarang bahay. Sila ay mga tahimik na bantay, saksi sa mga henerasyon ng saya at lungkot at nagtatago ng mga sikreto sa loob ng kanilang lumang mga pader. Marami sa mga mansyong ito ang sinasabing may multo. Ang kanilang mga naninirahan ay hindi matahimik kahit sa kamatayan. Halimbawa, ang mansyon ng Blickling Hall. Binubulong ng mga lokal ang tungkol kay Anne Boleyn, dating reyna ng Inglaterra, na sinasabing gumagala sa mga pasilyo tuwing Pasko. Ang kanyang karwahe na hinihila ng isang walang ulong mangangabayo ay sinasabing dumarating sa hating gabi, isang nakakatakot na paalala sa kanyang maagang pagkamatay. At mayroon ding alamat ng sumisigaw na bungo sa Bettiscombe Manor. Sinasabing ang bungo ay pagmamay-ari ng isang tapat na alipin na pinaratangan at pinatay ng walang hustisya. Ang kanyang mga sigaw ay sinasabing umalingaw-ngaw sa mga pasilyo kung ang bungo ay aalisin sa bahay. Ito ay ilan lamang sa mga hindi mabilang na bahay na may multo sa panahon ng Victoria. Bawat isa ay may sariling kwento ng trahedya. Ang hamog na bumabalot sa London ay hindi lamang isang pangyayaring meteorolohiko. Ito ay isang lambong na nagtatago ng mga sikreto ng lungsod at nagbibigay ng proteksyon sa mga nagtatago sa dilim. Ginamit ni Jack the Ripper, ang sikat na serial killer na nanakot sa Whitechapel noong 1888, ang hamog para makatakas pagkatapos ng bawat nakakapangilabot na pagpatay. Ngunit si Jack the Ripper ay isa lamang anino sa isang lungsod na puno ng misteryo. Maraming kwento tungkol sa mga kakaibang nila na nakikita sa hamog, mga pagkawala na hindi kailanman nalutas at mga bulong mula sa dilim na nawawala kapag nilapitan. May mga bulong tungkol kay Spring-Heeled Jack, isang malademonyong nilalang na lumulukso sa mga pader at humihinga ng asul na apoy. Mayroon ding nagkukwento tungkol sa isang misteryosong omnibus na sinasabing bumabiyahe sa mga kalye pagkatapos ng hating gabi, sumasakay ng mga pasaherong hindi na muling nakikita. Habang papalapit ang pagtatapos ng ika-19 na siglo, nagsisimulang maglaho ang panahon ng Victoria. Ngunit ang kadiliman na bumalot sa panahong ito ay nananatili. Ang mga anino nito ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Nananatili ang mga bahay na may multo. Ang kanilang mga sikreto ay binubulong pa rin ng mga taong may lakas ng loob na makinig. Ang mga kwento ng mga hindi may paliwanag na pangyayari at mga misteryosong nilalang ay patuloy na nakakabighani at nakakatakot. Ang panahon ng Victoria ay nagsisilbing paalala na kahit sa harap ng pag-unlad at kaliwanagan, ang kadiliman ay laging nagkubli sa gilid ng ating mundo. Ito ay isang kadiliman na hindi natin lubos na matatakasan, isang kadiliman na bumubulong sa atin tungkol sa mga misteryong hindi natin maintindihan.